Okay, magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa araw po na Friday. Tayo po ay meron po pag-aaral. Tayo po muli dumako sa panalangin. Let us pray. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito binigay niyo po sa amin. Ang oras po ng pag-aaral po ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, paunahan niyo kami ng inyong Espiritu Banal, siya nagtuturo. Bibigay po sa amin ang kaunawaan ng inyong salita. Pangunahan niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Pangunahan niyo rin po aming mga gadgets, aming internet, upang maging dalo yun po ng pagpapala ang aming pong live streaming, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Dalangin din namin, O Diyos, pangunahan niyo po kung meron po sa aming makakapanood ngayon pong hapon na hindi pa po ligtas, ay makasumpong siya ng kaligtasan kay Kristo. Salamat po, O Diyos, at sawayin niyo po namang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan upang kami po ay malaya ng makapakinig at mag-aral po ngayong hapon, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli magandang hapon po sa bawat isa. Kahit po muna dadako sa ilang mga awitin, song number 70. Kunin po natin ating po mga songbook. Awitin po natin, My Savior's Love. My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how He could love me, a sinner condemned and free. Awitin po natin yung unang strofa. Sing the first verse now. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine. He had noticed for His own, raised but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden of Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransoming glory His face at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Salamat po sa awitin po niya, My Savior's Love. Ang dakilang pag-ibig po ng ating Panginoon. Amen. Tayo po patuloy mawit, I Am Resolved, song number 48 sa ating pong songbook. I am resolved to follow the Savior. Amen. First verse sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, things
things that the Lord my side. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. Chorus now. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Salamat po sa awitin po na yan. At bago po tayo patuloy na umawi sa Panginoon, ay nais po natin batiin, yung kumakapartiran po natin na mag-celebrate po ng kanilang kaarawan ngayong pong buwan ng April. Opo, April 1 na po ngayon, tayo nagpapasalamat sa Panginoon. We are now in the second quarter ng taong 2022. At atin mong binabati po ay birthday po ni Brother Dien. Na nasa, saan lugar po siya? Sa Iloilo. April 1, Bien, Sarino. April 17 si Aaron. April 17 si Ella. April 18 si Brother Willie. April 21, Sister Corinne. April 28, Sister Weng. Okay, tama ba? Weng Golden, So, happy birthday po sa bawat isa. Special po ngayong araw po kay Brother Bien. Kung man din nakikinig, nanonood, ay maligayang pagbati ang aming inihahatid sa iyo sa araw na ito. Sana ay makabalik ka uli sa pila. Magaya ng panalangin ng iyong nanay. Okay? So, go. Makabisita ka uli sa pila, Laguna, Philippines, at ikaw ay maka-attend uli sa ating pananambahan. Amen? So, yun ang prayer ko ng iyong nanay. Okay? At umasa kami na patuloy ang biyaya ng Panginoon sumasagar sa iyo. At patuloy ka nakaka-attend ng simbahan dyan sa Iloilo. At patuloy ka lumago sa pananampalataya. Amen? So, ilan po sa mga patiran po natin na meron pong birthday ngayong pong buwan ng April. At this coming Sunday ay nais po natin i-remind po ang bawat isa na ang time po natin sa umaga ay 8:30. 8:30 ho, tayo po ay joint service po tayo. Isang pananambahan lamang para kayo magulat, mating kayo ng 10 o'clock. Ay halos nangangalahati na po yun. Kaya ang time po natin ay 8:30. Please be here bago mag 8:30 para mapag-stand tayo on time, matapos tayo on time. And sa hapon po ay meron tayong 2 o'clock na family fellowship. At dire-diretso po yun hanggang pananambahan bago mag-5. O 5 matapos. 2, 3, 4, 5. Okay, 3, 4, 5. So 3 oras po yun. May fellowship sa alas 2.
at may konting merendahan bago po mag-serve sa hapon. So once a month ay ginagawa po natin na meron na pong service sa hapon. So noong nakaraang March ay karoon po tayo ng youth fellowship sa isang Sunday ng Sunday afternoon. At pagkatapos po nun ay dire-diretso na may pananambahan sa hapon yung mga young people. So this time around ay yung ating pong lahatan po family fellowship po yan. So be here at 2 o'clock at meron tayong mga game, meron tayong mga testimonies, meron tayong mga ganoon. Awitan din siyempre, and meron tayong pananambahan sa hapon. Okay? So once a month lang naman po yan, so please be here. So again, sa umaga po ay 8:30 hanggang 10:30, katagal na po yung 11 para makauwi din na maaga para makabalik ng alas 2. Okay? So, kailan po yan? So, this coming Sunday na po yun, April 3. So, panalangin po natin, na tayo po lahat ay makadalo. At ganun din naman, magkaroon tayo ng bisita sa umaga. Magkaroon tayo po ng magandang fellowship at magandang po na sama-samang pananambahan. Amen? So tayo po yung muling bawit. No, not one. Song number 300. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Sing the first verse. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. None else could heal or a soul's diseases. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. No friends like him is so high and holy. No, not one, no, not one. And yet the friend is so meek and lowly. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. There's not a heart that he is not near us. No, not one, no, not one. No, not so dark, but his love can cheer us. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. Last verse. Was there a gift like the Savior given? No, not one, no, not one. Will he refuse and stay home in heaven? No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. Another song. Let's sing, I Will Sing a Wonder Story. Song number 57. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos ngayong gabi. Song number 57, I Will Sing the Wonder Story. I will sing the wondrous story
how he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. On the last verse, he will keep me till the river rolls his waters at my feet. Then he bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Amen. Salamat po sa awitin po na yan. So tayo po dadako na sa ating pag-aaral ngayon pong hapon. At atin hong itutuloy ang ating hong pag-aaral. At tayo po ay nasa lesson number 8. And we are in chapter number 3. Ito po yung simula ng ating hong pag-aaral sa chapter number 3 ng 1 John. And it is the series of lesson, The Love of Christ in the book of 1 John. Ang title po ng lesson number 8 ay The Comfort and Confidence of Children. Bilang mga anak ng Diyos, ay tayo po ay merong kapahingahan sa Panginoon at meron po tayo na confidence sa ating sarili na tayo po yung mga anak ng ating Panginoon. Na paano po nangyari yun? Yung po yung ating tatalakayin dito. And we'll be reading verse 1 hanggang verse number 3 ng chapter 3 ng 1 John. Okay, so I hope by this time ay yun na pong hawak ang inyong pong mga Biblia at ating babasahin po yung verse 1 hanggang verse number 3, verse 1 to 3 ng 1 John chapter 3. Ito po ay napaka kilalang mga talata. In fact, meron pong mga mananampalataya na inawit po ito. Atin nung basahin sabay-sabay 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Ready? Ready na ho ba? Say amen? Amen. Ready, begin. 1 John chapter 3 verse 1, 2, and 3. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath his hope in him purified himself, even as he is pure. So pagpalain nga pagkabasa ng kanyang salita, atin hong tatalakayin sa gabing ito. So tayo po ay almost 2 months na ng lesson sa ating pagtatalakay po itong 1 John. And we are in lesson number 8. At sa ating introduction, we are now in chapter 3. Our text this evening deals with the wonderful love of God and the eternal blessing bestowed on those who have adopted into the family of God through the sacrifice of Jesus Christ our Lord. Ano sinasabi ko dito kasi nga po, dahil tayo po inanampalataya kay Kristo sa kanya pong kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay, that's the gospel, the death, the burial, and the resurrection of Christ. Anyone who believes in the gospel of Christ, kanyang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay, nanampalataya siya kay Kristo, ay nagsisi ng kasalanan, ay binigay siya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos.
At yun po ay makikita po natin sa ilang mga talata. Now, kaya nga po, wala nang dakilang kapalagayan higit pa dito na tayo po'y tinanggap ng Diyos at binigyan ng pribilehyo maging kaisa sa pangako ng langit. Kung paano espesyal na lugar ng bawat miyembro ng isang pamilya ang kanilang tahanan, ganoon din naman nararamdaman natin ang mararamdaman natin sa langit na tahanan. Anong sabihin po nito? Siyempre, bawat pamilya, ikaw na kabilang ka sa isang pamilya, ay iba ang experience mo sa pamilya mo. You have the privilege, you have the advantages, you have everything na na-experience mo within the area or within the circle of your family. So, kakaiba yung nararamdaman ng bawat miyembro sa isang pamilya. Ganun din po ang mararamdaman natin bilang mga anak ng Diyos pag tayo po'y dumating sa langit. Amen? At habang natin sa lupa, ay nais ng Panginoon na meron tayong fellowship sa bawat isa. Kaya nga po napakahalaga po ng sama-samang pananambahan. Amen? Kaya nga po napakahalaga ng sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat with this area ng ating ginagampanan sa Panginoon, nararamdaman natin yung espesyal na lugar na ikaw ay bahagi ng isang pamilya. Amen po ba? Di ba? Laging sinasabi po natin, pinag-aaralan po natin na yung mga bata o yung po mga young people na meron talagang espesyal na responsibilidad sa pamilya, hindi niya iiwan ang kanyang pamilya. Bakit? They have the responsibility. Di ba? Yung bang kinakailangan pa umuwi kasi magsasaing pa ako, kinakailangan umuwi kasi ito pa yung gagawin ko sa bahay. So, ibig sabihin, if you have that responsibilities, doon mo nararamdaman that you belong to a certain family. Amen? Now, sa church, ganun din, para ma-appreciate mo ang church, para ma-appreciate mo ang kalipunan ng mga mananampalataya, you need to have a ministry and a responsibility. Amen? Para ma-appreciate mo na napakahalaga ka sa isang simbahan. May mga tao na, meron pang mga tao na nakaka-attend ng church, naligtas, nabautismuhan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya makita yung sense ng kung bakit siya ay naligtas. Bakit? Sapagkat hindi po niya nararamdaman, hindi pa niya nasusupungan na siya po ay mag-pick up ng responsibility sa simbahan. Amen? Ganun po yun kaya sa isang pamilya, yun na espesyal na lugar para sa iyo. You belong to that family. At walang ibang pwedeng umakupay kundi ikaw na miyembro ng pamilya. Ako ano yung sabihin? Yun ang ating pag-aaralan po ngayong gabi. Now look at verse number 1. Yung key verse po natin ay number 1. Sabi ko dyan, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Talagang hindi tayo makikilala ng mundo sapagkat hindi kinilala si Kristo ng mundo. Alright? So bagamat, sabi nga, ang Biblia ang pinaka-popular na aklat sa buong mundo. Ito rin ang pinaka-neglected na aklat sa buong mundo. Bagamat si Kristo ang pinaka-popular na pangalan, Jesus, popular na pangalan sa buong mundo. And yet, siya rin ang pinaka na hindi nila tinatanggap ng mundo. Di ba? So, ilang percent ang Kristyanismo sa buong mundo? Yung tunay na Christianity. Kaya nga kung sabi ko ng Bible, the world knew Him not. The world knew Him not. And therefore, the world knoweth us not also. Okay? Now, kaya nga po dito sa verse po nito, makikita po natin, kung paano po yung pag-ibig ng Diyos, what manner of love. Sa katanungan ni Apostle John, na anong klaseng pag-ibig meron ito? Na tayo po ay iibigin at tatawagin tayo ng mga anak ng Diyos. Now, letter A sa ating definition ay let's talk about the bestowed o bestowed. Yan po ay nakalagay po sa verse number 1. At ang salitang bestowed ay didome, na ang ibig sabihin sa Greek ay to commit, to deliver, to grant, and to receive. Bestowed, ibinigay, iginarant, pinagkaloob sa atin, dineliver po sa atin, kinumit po sa atin. Yun ang salitang bestowed, bilang naging anak ng Diyos. Now, pangalawa, we shall see
Opta, nomai, opta means eyes, di ba? Ophthalmology, may kinalaman sa mata, optometrist, yun po yung dalawang ah, forms ng science na kung saan ay meron parehong pag-aaral sa mata. Okay, nanggaling po sa salitang opta. Optanomai sa Greek, a watching from a distance with wide open eyes as something remarkable. Kasi yung sinabi po dito, we shall see Him, sa verse number 3, as He is. Alam natin, ito yung pangako ng Panginoon na siya po ay muling babalik. Kaya ngayong lalim ng salitang we shall see ay watching from a distance. Watching from a distance, nakaabang, nakatingin sa malayo. Okay? With wide open eyes as something remarkable will happen. Okay? Yun po yung expression ng Greek word doon sa we shall see. Makikita natin ang Panginoon. Na kung saan, kung paano siya umakyat sa langit, sabi ng Bible sa Aklat ng Mga Gawa, the same manner na siya muli ay bababa din sa lupa. Amen? But this time, all I shall see Him. Sabi ng Bible. The letter C, purified, agniso, is sanctified ceremonially and morally to purify. To sanctify ceremonially and morally. Yung po mga priests of God sa Old Testament, yung mga Levites, ay meron silang pagsasanctify sa kanyang sarili ceremonially and morally. So, inside and outside. Ceremonial, siyempre, yung kanilang mga damit, yung kanilang paglilinis, and morally, it refers to the inward man. Yung pong sa puso, yung sa kaisipan. Kaya every time we go to God, tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Every time tayo po ay dadako sa ating pananambahan, ay tayo po ay mananalangin sa Panginoon dahil handa ang ating puso kaisipan, ang ating kaluluwa. Amen? To meet God. Para ma-meet ang Panginoon at ang salita ng Diyos ay maging pagpapala po sa atin. Now, yun po yung tatlong definition of term na nakita po natin dito na tatlong mahalagang bagay ang ating tatalakayin. Again, dito po sa ating lesson at tatlong talata lamang yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Now, sa chapter number 3. Okay, now 3 important things in this lesson. Ang mga benepisyo ng tahanan at pamilya ay napakarami. Ganon din sa pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Una-una, binigyan tayo ng kapangyarihan, sabi ng Bible, na maging mga anak ng Diyos, di ba? Sa John chapter 1, verse number 12, ito po yung kauna-unahang mga pagpapaliwanag na binigay sa atin nung tayo po ay naligtas, di ba? Kapag tayo po ay dinako ng isang soul winner o yung nagwi-witness sa atin, winitisan tayo, kung naalala niyo pa, ikaw ay winitisan at binahagi sa iyo yung Roman Road, yung basic truth sa Bible na lahat makasalanan, lahat mamamatay dahil sa kasalanan, may dalawang klaseng kamatayan. Pagkatapos yung ikay makakilala sa Panginoon, ikay tumanggap ni Kristo, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Nung naligtas ka na, itong talata na to ang ibinahagi sa iyo para malaman mo that you become born again Christian. Okay? But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. John chapter 1, verse 12. Amen? So, ibig sabihin, dito makikita pa lang natin, kaya ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos, kaya ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos, sa tahanan ng Panginoon, ay dahil nung isang araw na tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas. In John chapter 1, verse 12. Now, tatlong bagay ang ating tatalakayin. Number 1, look at verse number 1, ating kung silipin dito sa verse number 1. Sabi ko dyan, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Now, pag sinabing sons of God, wag kong magtampo yung pong mga kababaihan. It is a generic term, mga anak. Anak ng Diyos. So, ibig sabihin, mga anak na lalaki at mga anak na babae. Kasi yung iba sinasabi, ayan, hindi binanggit ang mga kababaihan.
Ang Diyos ho hindi nagkakamali sa kanyang presentation ng salita. Okay? Kung sinabi po ng Panginoon, man shall not live by bread alone, ibig sabihin hindi exempted ng kababaihan. Man is a generic term. And also, dito rin, ganun din yun. Nung sinabi ng Bible, but as many as receiving to them, He gave the power to become the sons of God, ibig sabihin ay anak. At tinutukoy ho doon, hindi anak lang na lalaki. Okay? Ganon din po dito sa talata po nito. Kaya marami pong mga pilosopo na sinasabi, anak na lalaki. So, ibig sabihin, ikaw babae, magiging tomboy ka. Hindi ho ganon ang presentation ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng Bible, yung una, John speaks of our adoption. Adoption. See the word adoption. Tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. Yung ating tinanggap, si Kristo bilang tagapagligtas. Kalkit po nito yung ilang mga bagay. Ano yung ilang mga bagay po dito? Titingnan po natin yung ilang mga bagay. The reality, the love that we enjoy when we get saved is much greater than the love offered by the world. Ano bang pag-ibig na meron sa mundo? Sige nga, ating alalahan, ating tingnan, compare po natin. Ano ang pag-ibig ng mundo? Diba? Time and again, pinag-aaralan po natin, ang pag-ibig ng mundo ay ganito. Mahal kita dahil mahal mo ko. Pag hindi mo na ako mahal, hindi na rin kita mahal. Yan po ang pag-ibig ng mundo. Amen? Ang pag-ibig ng mundo ay sa mga bagay na kaibig-ibig. Paano kung hindi na kaibig-ibig? Wala ka ng pag-ibig doon. Tingnan niyo po ba? So, ibig sabihin, dahil ang mata po natin ay mapanlin lang, mayroong deception sa ating mga mata, lahat ng mga bagay na kaaya-aya, yun lamang po ang ating tinitingnan at minamahal. Pag nakakita ho tayo ng pangit na halaman, pangit naman ang halaman na yan. Pag nakakita tayo ng magandang halaman, ganda ng halaman na yan, siguro mahal siguro yan. So nakikita natin yung pong level ng ating pagmamahal o level ng pagmamahal ng mundo. Ang level ng pagmamahal ng mundo ay ganoon ang mga halimbawa. Kapag ikaw ay kagamit-gamit pa sa isang kumpanya, mahal ka ng kumpanya. Pero pag hindi ka na kagamit-gamit, iiwanan ka na ng kumpanya. Tingnan niyo po ba? Iyon ang standard ng pagmamahal ng mundo. Kung ikaw ay maganda, maganda ka sa mundo. Kung ikaw ay hindi kagandahan, o sabihin na natin hindi ka maganda sa paningin ng mundo. Pero ang Diyos, sa kanyang pagmamahal, inibig niya tayo kahit tayo po ay makasalanan. Amen? Ang Diyos, sa kanyang karakter na pagmamahal, inibig tayo kahit hindi tayo kagandahan. Yun ang sinasabi ng Bible. Ito yung realidad. The love that we enjoy when we get saved is much greater, mas higit pa, than the love offered by the world. We know that the love is one of the greatest attributes of God. God is love. God is good. God is good all the time. God is love. It is love without merit or boundary. It is love that exceeds all sins. Kaya inahawit ko natin, grace that is greater than all our sins. I will sing a wondrous story of Jesus died for me. He left the throne of glory to save a wretch like me. Imagine mo, dahil tayo po ay nais niyang iligtas, iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit upang tayo po ay ipakita sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. So iba po yan sa pag-ibig ng mundo. Now, it is love without merit. It is love that exceeds all sins. Pag-ibig na hindi tayo karapat-dapat, ngunit binigay niya ito sa atin. Anong klaseng pag-ibig po yun? Ang tawag po doon ay agape. A sacrificial love of God. Agape kind of love. God's love. Agape love. Now, tingnan po natin ang ilang mga bagay pa. Sa number 1, John speaks of our adoption. Letter B, the reception. Again, balikan po natin yung verse number 1. Verse number 1, sabi ho diyan, that the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God. God has bestowed such wonderful love on us. We are the recipient of such love. These have the idea of giving one's own accord with the intent of goodwill. God purposely chose to extend such love to us. Tinawag tayong mga kaibigan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kanyang anak.
So imagine mo, alam niyo, sabi ng Bible, ang nature na ng isang tao, kapag wala si Kristo sa kanyang buhay, we are enemies of God. Amen? Dahil anak tayo ng kaaway, we are enemies of God. Di ba? Sabi ng Bible sa John 8:44, ye are your father, the devil. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. When he speak a lie, he speak of his own because he is the father of it. So, ibig sabihin, dahil nga tayo enemies ng Panginoon, ay dapat tayo po ay deserve na pumunta sa impyerno. But because of His love, binigyan niya tayo ng way para pumunta sa langit. Sino po yan? Si Jesus Christ. Diba? At tinawag tayong kaibigan ng Panginoon. Ilang mga talata ang ating bubuksan dito sa reception. Sabi po ng Bible si John 15, verse number 13. John 15, verse number 13. Ano sabi ng Bible? John 15, verse 13. Sabi diyan, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend. As we continue in verse 16, sabi yan, verse 14, ye are my friends, if you do whatsoever have I commanded you, or I have commanded you. Henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. So malinaw sabi ng Bible, dahil inibig niya tayo, dahil tayo binigyan niya ng kanyang pag-ibig, tinawag ka tayong kaibigan. Sapagkat ang sabi niya, dahil tinawag tayong kaibigan, sabi niya, hindi ka tayo tinawag na alipin. Sapagkat lahat ng bagay na nais ipaalam ng kanyang Ama sa langit, ay kanyang pinaalam sa atin. Amen? Kaya nga po, yun po yung reception tayo po yung tumanggap ng napakahalagang pag-ibig ng Panginoon. Romans chapter 5, verse number 8, verse 7 and 8. Romans chapter 5, verse 7 and 8. Isang pagpapaliwanag ni Pablo patungkol po sa pag-ibig din ng ating Panginoon. Romans 5, verse number 7 and 8. Sabi po dyan, for scarcely for a righteous man will die, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. But God commended His love toward us, that in that while we were yet sinners, Christ died for us. So imagine mo pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig na habang sa atin, na habang tayo po ay makasalanan pa, siya po ay namatay na para sa atin. Amen? So ibig sabihin, tayo po ay nag-uupo sa plano ng Panginoon, tayo po ay may kalikuan sa ating buhay, ang ating pagsalansang sa Panginoon, ibig sabihin, pagkontra sa Panginoon, sa kanyang plano ay nandoon. Pero dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, pinakita po sa atin na habang tayo po ay makasalanan pa, siya ay namatay na para sa atin. So imagine po yung reception na ibinigay ng Panginoon sa atin, kung paano sinasabi ko ng Bible sa unang bagay, it speaks for our adoption. Adoption. Kaya nga yung pagiging born again mo, hindi ho yan madali. Yung pagiging born again mo, ay hindi madali ang ginawa ng ating Panginoon. He died on the cross para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, para ikaw ay panganak muli sa pananampalataya. In Ephesians chapter 5, verse 2. Ephesians chapter 5, verse number 2. Ephesians chapter 5, verse number 2. Ano po sabi ng Bible? 5 verse 2. Behold, Ephesians chapter 5 verse 2. Ephesians chapter 5 verse number 2. Sabi yan, walk in love as Christ also had loved us and had given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So, sabi ko ng Bible,
Dahil si Kristo na siyang umibig sa atin, dapat tayong lumakad na may pag-ibig. Siya ay nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, para maging handog at sakripisyo sa Diyos Ama, for a sweet-smelling savor, isang matamis na halimuyak sa Panginoon. So imagine niyo po yung pamamaraan ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po dapat maintindihan natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Diyan speaks of our adoption. Now, number 3, or letter C, the relationship. Because of His great love and the sacrifice of His Son, He saved, the saved are now the children of God. We are literally and eternally part of God's family. Paano naging member ng isang pamilya? Yan, pag-aralan po natin ng konti. Paano ka naging member ng isang pamilya? There are 3 ways. One can become part of the family. May 3 pamamaraan para isang tao maging bahagi ng isang pamilya. Alam niyo ba yun? So, talakayin po natin na again. Paano ba maging member ng isang pamilya? Paano ka magiging member ng isang pamilya? May 3 kaparaanan para maging member ng isang pamilya. Human family, tinutukoy ko dito na may relation dito sa eternal na pamilya. Una, we can be born into the family, the life principle, natural birth. Diba? Ang isang tao pwedeng mapabilang sa isang pamilya, natural birth, kapanganakan. Kaya tayo binigyan ng apelyido ng ating mga magulang, isinilang tayo sa pamilya natin. Halimbawa, Labugin. Ang tatay ko, ganun ang apelyido, kaya nabigyan ako ng apelyidong ganito, at 5 kami magkakapatid na nabigyan ng ganitong apelyido. Okay? So, by natural birth, tayo ay sinilang sa isang pamilya. O kayo ay sinilang sa isang pamilya. Tandaan niyo yan. Yung unang bagay, para mapagbilang sa isang pamilya, kayo ay sinilang natural na pagsilang sa isang pamilya. Okay? At nakikita ko yun sa John chapter 3, verse 5 to 7. Para maintindihan po natin yung 3 klase para mapabilang ka sa isang pamilya. John chapter 3, verse 5 to 7, sabi yan, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I say unto you, ye must be born again. So, tinutukoy po dito ng Panginoon kay Nicodemo, na kung saan isang ruler po ng mga Hudyo, pinuna ng mga Hudyo, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi niya alam patungo sa langit, tandaan, patungo sa langit. So, sinabi ni Jesus sa kanya, ang sinilang sa tubig, ay sa tubig, dapat ang isinilang sa Espiritu, sa Espiritu. So, dito, malinaw na sinabi ng Panginoon, lahat tayo sinilang sa tubig. Natural birth. Kung sinabi natural birth, na-conceive ang bawat sa pusa atin sa sinapupunan ng ating mga kanya-kanyang nanay. Amen? So, whether na cesarean siya, whether na natural na panganganak, ang katotohanan, yun po yung natural birth. Na-conceive sa sinapupunan ng nanay, later on, siya po ay ipinanganak sa mundo na ito. That which is born of the flesh is flesh, yung sinasabi po ng Bible. Kaya nga, yung unang bagay, we can be born into the family. Ito po yung the life principle, natural birth. Pangalawa, pakinggan nyo to. We can be adopted into the family. We can be adopted into the family. The law principle, adoption. Paano adoption? Di ba? Meron pong mga batang maliliit pa, kunyari namatay ang nanay tsaka tatay. Siya po ay nilagay sa bahay ampunan. Pagkatapos, meron pong nag-adapt sa kanyang isang mag-asawa. O 2 mag-asawa. Sa isang couple. At in-adapt siya, binigyan siya ng pangalan, binigyan siya ng maayos na apelyido, apelyido ng mag-asawa. Ang tawag doon, adoption, inampon. Amen? So, inampon, we can be adopted into the family. Pinag-usapan po natin 3 pamamaraan para ikaw ay mapabilang sa isang pamilya. Una, natural. Binigyan ka ng apelyido ng iyong mga magulang dahil ikaw ay pinanganak. Conceive sa sinapupunan, natural birth. Pangalawa, we can be adopted into the family, the law principle.
adoption. Look at Romans chapter 8, verse 14 to 15. Romans chapter 8, verse 14 to 15. Ha? Romans chapter 8, verse 14 to 15. Kita niyo na po ba? Sabi niyan, for as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received of the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. Adoption, sabi ko dyan, whereby we cry, Abba, Father. O, sabi ko ng Bible, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Verse 16. Verse 17, kung titingnan natin, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, so it be that we suffer with Him, we shall be also glorified together. Ano sinasabi ko dito? Sinasabi ko ng Bible na hindi natin tinanggap ang espiritu ng pagkalipin upang maging matakot, upang tayo po'y matakot, but we have received, tinanggap natin ang espiritu ng pagkakaampon, adoption, sabi diyan, whereby we cry, Abba, Father. Kaya tayo po'y nananangis at nananalangin sa ating Ama sa langit. Amen? So, yun po yung pangalawang bagay. Kaya nga po yung born again, tayo po ay sinilang sa pamilya ng Diyos. We are being adopted to the family of God. Amen? Naintindihan nyo na? So, yung tatlong bagay, para ikaw ay mapabilang sa isang pamilya, natural na pagsilang. Pangalawa, ikaw ay inampon. Inampon ka. Yun ang sabi ko dito na, kaya nga, tayo po ay inampon. Sabi ng Bible, we have received the spirit of adoption. Kaya nga tayo ngayon ay hayagang nananalangin at tumatawag sa Ama natin sa langit. Amen? Sabi ng Bible, we have the responsibility, we have the privilege to call on God, manalangin sa Panginoon, to cry, Abba, Father, Eternal Father. Ano sinasabi ko ng Bible? Now, let us see, we can marry into the family. We can marry into the family. The love principle, family-in-law. Romans chapter 7, verse number 4. Romans 7, verse 4. Sabi ko ng Bible, verse 4. Romans 7, verse 4. Wherefore, my brethren, ye also are become a dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who had raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Again, sabi dyan, now wherefore, my brethren, ye are also become a dead to the law of the body of Christ. Dead to the law, patay sa batas, sa amin ng Bible, by the body of Christ. Dahil ikaw ay bahagi na ng katawan ng Panginoon. Okay, sabi ko ng Bible, hindi ka na kailangan ikasal uli sa iba. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, ang bride of Christ, na kung saan, sabi ng Bible, isang araw na ang ating Panginoon at tayo ay makikipagniig uli sa Panginoon. At wala na pong hiwalayan po yun. Amen po ba? Isang araw mayroong malaking kasalan sa langit sapagkat ang sabi ng Bible, lahat na nagsitanggap kay Kristo ay makakapiling muli ng Panginoon at wala nang hiwalayan. Okay? Kaya nga po, yung pangatlo, we can marry into the family. Kaya nga, ibig sabihin, naging kabilang ka na ng isang pamilya. Sa human family, di ba gano'n? Halimbawa yung kababaihan, pagka yun ay ikinasal na. So, hindi lang isa ang iyong magiging pamilya, naging dalawa na. Both ways po yun. Yung babae, kapag ikinasal sa lalaki, pati yung pamilya ng lalaki ay pamilya niya na rin. Again, pagka yung lalaki kinasal sa babae, yung pamilya ng babae, pamilya niya na rin. Naintindihan niyo po ba yun? It's both way ho yun. Hindi porke yung babae nagkaroon ng apelyido ng lalaki, ibig sabihin, doon ka lang napabilang sa pamilya ng lalaki at yung lalaki hindi napabilang sa pamilya ng babae. Hindi ho yun. Ang sabi ng Bible, pareho. Kaya ang tawag, father-in-law. Mother-in-law. So yung babae, may father-in-law at saka may mother-in-law kapag nabubuhay pa sila. Naintindihan niyo po ba? Yun ang tatlong pamamaraan kung paano ikaw mapabilang sa isang pamilya. Naintindihan niyo po ba yun? Yung una, natural. Pinanganak sa mundo nito, may pamilya ka.
Or else, namatay na rin tatay mo, inadak ka naman ngayon ng isang pamilya. Yun ang pangalang kaparaanan. Or pangatlo, kapag ikaw ay nag-asawa, na yung magulang ng iyong naging asawa ay magiging magulang mo na rin. Yung pamilya ng iyong napangasawa ay naging pamilya mo na rin. Hindi pinag-uusapan kung lalaki lamang o yung babae lamang, pareho. Kaya nga pareho kung mayroong mother-in-law, pareho may father-in-law. And tinan niyo po ba? Now, alam niyo po ba, yung tatlong occasion po nito na pamamaraan na ito ay parehong nangyari sa atin nung tayo po'y naging anak o mga anak ng Diyos. Amen? Ulitin ko, yung tatlong pamamaraan po nito na naging bahagi ka ng pamilya dito sa mundo nito, ay lahat po yun ay parehong pamamaraan kung paano po tayo naging kapamilya ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, di ba? Siya na sinilang sa laman ay sa laman, siya na sinilang sa Espiritu ay sa Espiritu. Nung sinilang ka, ikay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, isinilang ka sa Espiritu, natural birth yun. Okay? Pagkatapos, sasabi ko ng Bible na nung sinilang ka naman na sa isang pamilya, by adoption, sabi ng Bible, adoption, we have not received the spirit of fear, but we received the spirit of adoption. So, isinilang ka rin, napabilang ka rin sa pamilya ng Panginoon by adoption. And also, napabilang ka sa pamilya ng Panginoon because of the love principle na isang araw na tayo, na mga anak ng Diyos, ay ikakasal sa ating Panginoon Kristo sa langit. Ibig sabihin, wala nang hiwalayan. Amen? As the husband is the head of the wife, so is Christ is the head of the body. And He is the Savior of the body, sabi ng Bible. Isang araw, we meet the Lord in the air and shall ever be with the Lord. Amen? So, ibig sabihin, itong klaseng pagpasok sa isang pamilya, ito ay naganap sa atin simula na ikay nakakilala sa Panginoon. Amen? Simula na ikay nakakilala sa Panginoon. Hindi ho ba? Simula nung nabautismohan? Hindi. Simula na ikay nakakilala sa Panginoon. Ano naman ho yung bautismo? Para mapubilang ka sa simbahan ng Panginoon. Amen? Pero para mapubilang ka sa pagiging anak ng Diyos, ang dapat gawin, humingi ng tawad, tanggapin si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Amen? Yun ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya nga, ito yung unang bagay na sinabi ko ni Juan. John speaks of our adoption. Adoption. Speak of the reception, speak of the fellowship, speaks of the reality na nangyari sa buhay mo, simula ni kay naligtas. Pangalawang bagay, let's go to number 2. John speaks of our presentation. Look at verse number 2. We go back to chapter 3 ng 1 John, and let's read verse number 2. Sabi niya, behold, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. Anong sinasabi mo dito? John speaks of our presentation. Sa ikalawang talata, pinakita ng Apostle Juan ang kalagayan bilang natin, bilang mga anak ng Diyos. Letter A, it is our position. Position, beloved, now we are the sons of God. Yan ang position mo sa Panginoon. Ikaw, ako, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. By faith. Amen? By faith. Nasa pananampalataya. He that is born of the water is of water. He that is born of the Spirit, sabi ng Bible, ay sa Espiritu ng Diyos. Okay? Now, our position. John speaks of the current state of the believer. Pag sinabing current, itong kasalukuyang estado ng mga mananampalataya. Here, now, dito sa mundo na ito. Kapiling na ba niya tayo sa langit? Hindi pa. Nandito pa tayo sa lupa. Right now, we are the children of God. Isang anak ay mananatiling anak. Wala itong expiration. Meron bang birth certificate na nakalagay mo doon? Born. Tapos ito, meron ka ng apelyido ganito. Tapos nakalagay, expiry date. Expiry date. Till 50 years from now. Wala yata ako nakita birth certificate na merong expiry date. Wala, di ba? Now, yun ang ibig sabihin po nito. Our position, ikaw ngayon, tayo ngayon ay naging mga anak ng Diyos. Ang isang tao na tumanggap kay Kristo, siya ay naging anak ng Diyos.
Ang birth certificate, walang expiration. Ang expiration lang niya pag namatay, death certificate ang kasunod. Pero still, nandun pa rin yung birth certificate mo. You belong to that family. Yung pa rin ang iyong apelyido. Ay sabi po ng Bible, walang expiration. Kaya nga po ang kaligtasan, wala mong expiration eh. Amen? Sa nakakita ng birth certificate na may expiration, i-renew mo. Nakalagay, birth certificate, tapos renewal date after 10 years from now. Anong klase yun? Wala hong ganon. Kaya nga pong isang taong tumanggap na kay Kristo, siya po ay born again, hindi nawawala ang kanyang kaligtasan. It makes sense, di ba? Kaya hindi nawawala ang kaligtasan dahil ang birth certificate, walang expiration. Di ba? Isang taon ang pinanganak, pagkatapos birth certificate niya, may expiration after 20 years. Ano yun? Saan ka nakakita ng gano'n? Wala yata ako nakita ng gano'n eh. Di ba? Ang sabi ng Bible, yun din po yung dating sa kapanganakan na ikalawa. If you have been born again, walang expiration ito. Kaya nga meron tinatawag na assurance of salvation. This is the record that God had given to us eternal life. And this life is in His Son. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Kaya nga, anong sabi po ng Bible na, this is our position. Because of his faith in God, yun yung sabi po ni Job. Look at Job chapter 19. Ito napakaganda eh. Because of his faith in God, Job claims the assurance of salvation. This is the Old Testament character na si Job. Tingnan natin yung sinabi ko ni Job. Job chapter 19, verse 26. Napakagandang isipin na bago po mag-Psalms ang Job, then chapter 19. Nakalagay na ho dyan, pero let's go to our Bible and see the verse. Job chapter 19, verse number 26. Ano sabi ni Job dito? And though after my skin worms destroy this body, yet my flesh shall see God. Nakita niyo ba yung expression ni Job dito sa Lumang Tipan? Si Job, ang aklat ng Job ay sinasabi na isa sa pinakamatandang aklat sa Biblia. Look at Job, sabi dito, though my skin worms destroy this body, bagamat ang balat na ito, o ang uod ng balat na ito, destroy this body, uuulit, papatay ng katawan na ito, sisirain ng katawan na ito, and yet, in my flesh, I shall see God. Anong pinaniniwalaan ni Job dito? He believes what the Bible says about the resurrection from death. Amen? Naniniwala si Job na isang araw ang kanyang pisikal na katawan ay muling bubuhayin ng Panginoon. Bagamat ang katawan po nito ay maaagdas, uuurin, uubusin ng uhod. Totoo yun eh. Di ba? Sa sementeryo, pag nilibig na ang katawan, hindi naman mapipreserve yun ng matagal eh. Baka after 10 years, wala na, decade na ho yun. Butot balat na lang matitira doon. Buti may matira pang balat. Right? Buto na lang matitira ho doon after 20 years or 30 years. Diba? Kaya nga po yung mga libingan, diba? Pagka gagamitin ng mga kaanak, anong gagawin? Yung buto po ng mga mahal na sa buhay, nandun pa natitira. Okay? Yung bones and skull, nandun. Pagkatapos, isasama yung bagong katawan na patay. Tama? Pero ano sabi ni Job? Sabi niya, and though after my skin worms destroy this body, yet my flesh shall I see God. Sabi ni Job, bagamat ang katawan nito uuurin pag ako'y patay na, pero ang katawan din ito, ang gagamitin para makita ko ang Panginoon. Anong ibig sabihin nun? He believes of the resurrection later on. Resurrection from the dead. Ano sabi po ng Bible? Di ba nakalagay po yun, na kung paano po yung muling bubuhay ng Panginoon ang ating katawan? Di ba? Pagdating ng Panginoon, sino unang mamimit ng Panginoon? The dead in Christ shall rise up first. The dead in Christ. So yung una, naakit sa langit, the dead in Christ shall rise up first.
then we which are alive shall be caught together in the clouds with Him in the air, and shall be ever be with the Lord. So, bago i-rapture yung mga taong buhay, yung mga taong patay ang katawan, sabi ng Bible, ang unang bubuhayin. Amen? So, ano sinasabi ni Job dito? Malinaw, naniniwala na ang Biblia from the Old Testament to the New Testament, wala akong contradiction po yan. Na, the Old Testament saint naniniwala na there is resurrection from the dead, and the New Testament saint naniniwala na mayroong resurrection from the dead. Yeah? Sinabi ni Job, sinabi ng mga disciple later on. Na, kaya nga po, this is our position in Christ. Now, we are the sons of God. Walang expiration yan. Amen? Walang expiration. Praise the Lord. Walang expiration. Ano? Yung lisensya natin, driver's license, may expiration eh. I-renew mo eh. No? Pero praise the Lord, ang pagiging anak ng Diyos, walang expiration. Amen? Amen. Huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabing sila Kristiyano, tapos na-expire ang pagiging Kristiyano nila. That's a nonsense. Hindi mo na kailangan gamitin ang iyong common sense. Dito mo na mismo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung unang bagay, John speaks of our presentation. Our position, beloved, now that we are the sons of God. That will be our anticipation. Ano yung anticipation? Ano sabi dito? And it does not yet appear that we shall be. Ano yung sinasabi natin? Let's go back. Ang sinasabi dito sa 1 John chapter 3 verse 2. Sabi niya, beloved, now that we are the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. Okay? Anong sinasabi ho dito ni Apostle John? John says, our future glory is not yet manifested or manifest. Even we ourselves cannot understand it. Sa ngayon, hindi pa natin gustong mauunawaan ang magaganap sa inaharap. Amen? Kahit kami mga pastor, kahit sino pong mga theologians, hindi pa malalaman na ang mga bagay na magaganap sa hinaharap. Yung talagang totoong mangyayari, yung talagang perfectong mangyayari, walang nakakalam. Isa lang ang pinaalam sa atin ng Panginoon. Pag ikay tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Kaya sabi dito, hindi pa. Sabi dyan, but it does not yet appear what we shall be. Sabi ko dyan. Ano sabihin ko dito? Let's go to 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse number 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ano sabi ko ng Bible sa chapter 2 verse number 9? Sabi ko dyan, but it is written, si Pablo sinulat ito, but it is written, eyes have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Amen? Malinaw sabi ng Bible, meron pong mga mystery sa Bible na hindi natin maintindihan unless na tayo po ay dumating sa langit. Amen? Sabi ng Panginoon, eyes have not seen, hindi pa nakikita ng mga mata. Whether na-search na natin ang buong scripture, hindi pa rin nakikita ng ating mga mata. Nadinig na natin lahat ng pangangaral, hindi pa rin natin nadidinig. Ano hindi nadidinig pa? Neither enter into the heart of man, hindi pa pumapasok sa puso ng isang tao, the things which God had prepared for them that love Him. Oh! Surprise po yan, Surprise. Ibig sabihin, pagdating natin sa langit, yung ini-expect natin na grandeur ng langit, yung kadakilaan ng langit, kung ano yung meron sa langit at pinakita, a glimpse na pinakita kay Apostle John sa aklat ng Revelation, kulang pa yun. Amen? Kulang pa yun, sabi ng Bible. Kaya nga, sabi ko ng Bible, na it does not yet appear what shall be. Nung pinangako sa atin na ikaw ay anak na ng Diyos, at nais ng Panginoon, yung buhay mo maging buhay na kagaya ng ating Panginoon Kristo, hindi yun, hindi pa sapat yun para makita yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Matthew chapter 13.
verse number 17. Matthew 13, verse 17. Look at Matthew chapter 13, verse 17. Ano sabi po ng bagong tipan? Sabi sa aklat ng Mateo. Sabi ko dyan, for verily I say to you that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them. Anong sinasabi mo dito? Kausap niya sino dito? Kausap ng ating Panginoon yung kanyang mga disciple. Sabi niya, papalad nga kayo. Nakita niyo yung mga hindi nakita ng mga propeta. At saka ng mga matuwid pertaining sa Old Testament. Papalad kayo sa nakita niyo na hindi nakita ng mga naunang propeta. Yung sabihin, in every generation we can see new things na hindi nakita ng mga unang mga tao. Amen? Kaya nga laging pinag-aralan po natin yung mga Old Testament prophets, wala ho doon nag-prophesy about the church. Amen? It's one thing, sa Old Testament prophets, kahit basahin mo yung literature sa Old Testament, yung po mga talata, yung po mga minor prophets, major prophets sa Old Testament, wala ho nakakita ho doon o wala nag-prophesy concerning the church. Wala. Kaya ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, many of the prophets from the Old Testament and wise men, hindi nakita yung mga bagay na nakita nyo. When Christ established the church, hindi yun nakita ng mga prophets sa lumang tipan. Amen? Hindi nakita ko ng mga prophets sa lumang tipan. Okay? Kaya nga po dito nakita mo natin, this our anticipation bilang mga anak ng Diyos na naasamin yung mga bagay tungkol sa langit. Kaya meron doon. Excited ka ba? Now, letter C, our transformation. Sabi diyan, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. Pagkatapos ng maligtas, hindi nagbago ang ating katawan, ngunit pagdating ni Kristo doon, magkakaroon po ng pagbabago. Nung ikaw ba'y naligtas na bago ang katawan mo? Yun pa rin di ba? Nagkaroon ka na ng tamang pamamaraan ng pamumuhay para ayusin ang katawan mo. Tama. Pero hindi na bago ang katawan mo. Kung ikay bungi ka pa rin. Kung kinat ang isang mata mo, ganun pa rin ang isang mata mo. Kung ikay maliit ka pa rin. Kung ikay pango ka pa rin. Okay? So, ibig sabihin, yung infirmities ng ating katawan, kung ikay naligtas, hindi po na bago. Nagkaroon ka lang ng tamang pamamaraan para ayusin ang iyong pangangatawan. Halimbawa, kung ikay lalaki, nung araw, haba ng buhok mo, nung naligtas ka, nagpagupit ka na. Tama? Kaya kung nung araw, mahabang buhok mo, kung pinakakilala sa Panginoon, minintain ko na yung tamang gupit ng panglalaki. Okay? At hindi ka na dapat sumusunod sa layaw ng mundo. Amen? Kung ang layaw ng mundo, grabe ho ngayon talaga. Magugulat ka. Pangkaraniwan na ang may tato. Kung ikay Kristyano, huwag mong gagawin yan. Amen? Sapagkat yan ay hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Bible sa Lumang Tipan, thou shalt not make any markings upon your flesh. Abominable sa Panginoon yan. Huwag kang magpapatato, sabi po ng Bible. Kaya nga, sabi po ng Bible na now, letter C is our transformation. Pagkatapos ng maligtas, ano nangyari sa buhay mo? Look at Philippians chapter 1, verse 21. Philippians chapter 1, verse 21. Ang gandang expound. Ito pong 1 John. Ang gandang expound. Ito pong chapter po na ito. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, verse number 21. 3:21. Sabi diyan, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Anong sinasabi mo dito? Yung pong pagdating natin sa langit. Look at verse 20, sabi ko dyan, for our conversation is in heaven. Our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ,
Jesus Christ shall change our body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Diba? So, ibig sabihin, bibigyan tayo ng bagong katawan na handa para sa langit. Amen? So, ibig sabihin, mayroong pagbabagong magaganap kapag dumating ang Panginoon. Pero nung ikay naligtas, walang pagbabagong naganap. Na ang bagong naganap lang sa iyo ay nagkaroon ka ng bagong puso sa Panginoon na handang sumunod. Amen? Pero yung physical bodies mo, walang nabago. Kung paano mo lang ito ayusin, yun ang pagbabago. Amen? So, naintindihan po ba natin yan? That is our transformation, sabi ng Bible. John speaks of our presentation sa verse number 2. It presents our position in Christ. It presents our anticipation in Christ. It presents our transformation later on in Christ when He comes back. Amen? So, yun po yung pagbabago. No? It is our presentation. No? Then number 3, panghuli. Look at verse number 3. Let's go back to 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Sabi yan, every man that had his hope in Him purified himself even as he is pure. John leaves a challenge to seek a life of purity and righteousness. Ito ay sa araw-araw po na pamumuhay. Ano sabi ng Panginoon? Every man that had this hope, lahat ng mga tao, lahat ng mga nanampalataya na mayroong ganitong pag-asa. Tinutukoy niya yung mga mananampalataya, ito yung pag-asa natin. Purified himself. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, sabi ng Bible, dapat na malinis ang iyong buhay. Amen? To purify himself, even God is pure. Sabi ng Bible, John lives a challenge to seek a life of purity and righteousness. Ito sa araw-araw pamumuhay. Letter A, the confidence. Every man that has his hope. Our hope is settled in the Lord. He is the anchor of our soul. Complete victory was won when He died upon the cross and rose victoriously from the grave. Paano ba naging tagumpay ang buhay ng isang Kristiyano? Nagsimula yon sa tagumpay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya umawi tayo, victory in Jesus, my Savior forever. Sabi ko ng Bible sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Let's go there. 1 Corinthians 15, verse 54 hanggang 57. Isang Puritan preacher sabi, death died when Jesus died on the cross. Ang kamatayan ay namatay nang si Kristo po ay namatay sa krus. Yun po ibig sabihin po dito sa 1 Corinthians 15, verse 54. 1 Corinthians 15, verse 54, sabi ko diyan, So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi ng Bible, may tagumpay sapagkat si Kristo po'y namatay. Hindi lang siya namatay, siya nilibing. Hindi lang siya nilibing, siya po ay makaikatlong araw na buhay. Upang ang kamatayan ay mamatay. Upang tayo magkaroon ng ikalawang kapanganakan. Upang tayo ay magkaroon ng unang kamatayan lamang. Diba? Pinag-aaralan po natin yun, di ba? Ang isang taong tumanggap kay Kristo, 2 beses pinanganak, 1 beses lang mamamatay. Ang isang taong wala kay Kristo, 1 beses lang siya pinanganak, 2 beses lang mamamatay. Alam niyo ba yun? Diba? Ano sabihin po na ang wala kay Kristo, sabi ng Bible, 1 beses lang siya nabuhay. Sinilang sa salaman. Pero hindi siya sinisilang sa Espiritu dahil hindi niya tinatanggap si Kristo. Pero 2 beses ang mamamatay, physical and spiritual death in hell. Pero ang taong tumanggap kay Kristo, 2 beses ang pinanganak. Sabi ng Bible,
Sa tubig, physical, and sa espiritu, spiritual na kapanganakan. Born again. Kaya isang beses lang siya mamamatay, yung physical na kamatayan. Sapagkat hindi siya mamamatay ng ikalawang kamatayan, sapagkat sa langit siya pupunta. Amen? Kaya nga sabi ko ng Bible na this is the confidence that we have in Christ, in our sanctification. Sabi ng Bible na, then letter B, the charge, and everyone that hath this hope purifieth himself. Those who are born again in Christ must earnestly seek to live in a way that pleases the Lord. Kung ikay Kristiyano, mabuhay ka ng kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Kung talagang Kristiyano, merong buhay na dapat kaaya-aya sa Panginoon. Huwag mo nang balikan yung dati mong buhay na manginginom. Huwag mo nang balikan yung dati mong buhay na merong bisyo. Sapagkat ang buhay na merong bisyo, buhay na palainom, ay hindi talaga tunay na mananampalataya ang buhay na yun. Amen? Huwag mo nang balikan yung buhay na tumataya. Sa tumataya, sa mga sugat, sa mga sabong. Hindi po yun ang buhay ng isang Kristiyano. Kung hindi naniniwala ang tunay na Kristiyano, hindi na ho tumataya sa loto o wedding o anuman. Kapag hindi naniniwala ang tunay na Kristiyano sa malas at swerte. Naniniwala sa pagpapala ng pagsunod at pagpapalo sa hindi pagsunod. Amen? Amen po ba? Yun ang sabi ng Bible na mayroong pagbabago. Hindi pareho ng mundo. Hindi na tayo naniniwala sa game of luck. Naniniwala tayo sa blessing mula sa Panginoon pag sumunod. Amen? Yun ang sinasabi ko ng Bible. Yun yung sabi ko ng Bible, Romans chapter 8 verse 8. Dalawang talata naman ito. Romans chapter 8 verse 8. Kaya yung mga Kristiyano sasabing sila Kristiyano, pero makikita mo, tumataya pa sa loto. Tumataya pa sa kung ano-ano pong mga kayaan. Hindi mo sasabing tunay na Kristiyano sapagkat ang tunay na Kristiyano, hindi na mo naniniwala sa mga bagay na yan. Naniniwala sa pagpapala kapag siya'y sumunod sa Panginoon. Amen? Ang tunay na Kristiyano, hindi na ho nagdanais bumalik sa bisyo. Dahil ang pagbalik sa bisyo, binabalik mo yung sarili mo sa takbo ng mundo. Ano sabi ng Bible? If any man love the world, the love of the Father is not in him. Gusto mo bang mawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Kristiyano ka na, pero ang gusto mo ay mundo? Diba? Look, Romans chapter 8 verse 8. Ano sabi ko ng Bible? Romans 8 verse 8. Sabi diyan, so then they that are in the flesh cannot please God. Sila na nasa laman, hindi niya kayang maluwalhati ang Panginoon. Amen? They that are in the flesh cannot please God. Sabi ng Bible. Pero ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if be so, that the Spirit of God dwelleth in you. Now, if any man have not the Spirit of God, he is none of his. Pero kung hindi ka na nasa laman, nasa Espiritu ka na ng Diyos, hindi ang Espiritu ng Diyos nanahan sa iyo. Ang gagawin mo, yung kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Now, look at 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. The last verse na lang po natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Sabi ko dyan, furthermore, then we beseech you, brethren, exhort you by the Lord Jesus, that as you receive of us how you ought to walk and to please God, so we would abound more and more. Kung paano mo tinanggap ang salita ng Diyos na naipahayag patungkol kay Kristo, dapat lumakad ka at maging kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Now, sa ating conclusion, sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, thanks be to God for this unspeakable gift. Thanks be to God for this unspeakable gift of salvation. Ano sabi ng Bible? Beloved, behold what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Behold what manner of love the Father bestowed upon us,
that we should be called the sons of God. Anong klase po na pag-ibig ng Ama ay binigay sa atin at tinawag tayo mga anak ng Diyos? Do we deserve to be called the sons of God? Diba hindi? Pero sa kanyang biyaya na tayo po inaligtas dahilan sa ating pananampalataya. Amen? So tayo po aaway sa Panginoon. Sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, awitin po natin, okay tamis ng na kay Jesus. Song number 99, Blessed Assurance. Song number 99 sa Tagalog, Blessed Assurance. Sa Tagalog, okay tamis ng na kay Jesus. Unang strofa ating awitin. Okay tamis ng na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Nang kay Jesus ay magpasakop, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristo Panginoon, dinadakila sa maghapon. Payak ang buhay ay nakamtan, nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay matalimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristo Panginoon, dinadakila sa maghapon. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong salita na nahayag sa gabi ito. Salamat po sa Espiritu Banal na siya nagturo. Nagbigay po sa amin ng kaunawaan ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, ang pagpapala po nito sa aming buhay. At dalangin po namin, O Diyos, ang inyong pong pag-ingat. Bibigay sa amin ang kapahingahan sa magdamag at kalakasan po sa kinabukasan. Pangunahan niyo kami, Panginoon, sa aming pong visitation at follow-up sa mga naging bisita po namin. Pag-anayos po namin na magkaroon ng mga panibagong bisita bukas o sa darating na Sunday. Maasa kami na ingatan niyo pong bawat isa. Kayo pong magbibigay ng patuloy na kagalingan sa mga manan sa buhay, kamag-anak at kapatiran na may karamdaman. Ipuin niyo pong kanilang pangangatawan. Makasan po sila ng kagalingan buhat po sa inyo. Dalangin din namin na aming sama-samang pananambahan this coming Sunday. Naway kung nga po inyong pagpalain at ingatan niyo kami laban sa virus ng COVID. Masa kami ng pandemic ay matapos na upang kami babalik sa normal po namin pamumuhay, pag-aaral, trabaho, business, at lalo higit po sa aming sama-samang pananambahan sa umaga ng linggo, hapon, at maging sa aming pong prayer meeting every Friday, Panginoon. Mas kami, Panginoon, ingatan niyo po mga kapatiran po namin nagtatrabaho. Nawa ay magkaroon sila po ng time ng araw ng linggo upang mapanambahan at pumulit magpasalamat po sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo kami, bigyan niyo kami ng patuloy po na patnubay sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli magandang gabi po sa bawat isa. May the Lord bless us all always. Salamat po sa ating pakikibahagi
ng ating pong live streaming po ngayong gabi. Salamat po.